Yan, no? May A, may B, may C, may D. Now, yung mga kababaihan dito, parang ang bigat ng demands, ano, nang binasa natin. From verse 10 to Parang hindi na siya nagpapahinga. at parang reaction ng iba, hindi ako ganyan, hindi ako ganyan. Ay, hindi ako ganyan. Baka ganun kayo, baka ganun ang reaction ninyo. Pastor, ang dami ko na kayo iniisip, dumagdag pa yung binasa natin. Pabigat pa yan sa akin. Okay, so ang mensahe ko sa inyo, relax lang kayo. Sabihin nyo sa nanay na katabi nyo, relax ka lang. Relax. Ah. Relax lang, relax. Relax ka lang, ha? Bago kayo mag-conclude na hahanapin ko lahat ito sa inyo, mga nanay, o yung mga nandito nakikinig, bago kayo mag-decide o isipin na ba't bigyan niya nanay ko. Bago niyo isipin yung gano'n, patapusin niyo muna itong discussion natin ng excellent. Kasi meron itong twist sa dulo. Ha? Ano sasabihin sa mga nanay? Relax ka lang. Relax lang kami. Relax ka lang, ha? Relax lang kayo. Sa mga kababaihan nandito, dahil kayo ang taya, relax lang kayo. Mabigat itong mga tinalakay dito, but it's good to know, so relax lang kayo. Sige. Sino ba ang excellent woman? Tingnan natin, kilatisin natin. One. Tatanong ko sa mga. Ganda lang. Verse 10, her worth. Yung kanyang halaga. Sabi sa verse 10, okay, next. Sabay-sabay. Okay, yung kanyang halaga. Yung kanyang, sa usapang mundo, yung kanyang net worth. Alam niyo ba kung magkano ang worth ni Taylor Swift? Magkano siya? Magkano Million. yung yaman niya? Ha? It's 1.1 billion Billion na. dollars yun, ha? 1.1 billion dollars. Pero hindi siya pinakamayaman. Meron pa ang taga-India na 99 billion. Maliwala kayo. Wow. 99 billion. Meron yung pangalan. Pero isipin nyo si Taylor Swift is 1.1 billion. Yun yung kanyang worth. Yun yung kanyang naipong kayamanan. Ano, parang wala nga akong pera sa bulsa ko. Okay? Pero pansinin mo, ha? Ano tungkol mo? Higit pa. Merong mga mamahaling alahas. Napanood ko si Diwata, nagsusuot ng milyones na alahas, eh. Hindi naman yata binili, no? Nakita ko lang, dumaan lang sa ano. Saan itong Diwata ko pinag-usapan na? Nagsuot ng mga mamahaling necklace. Okay? Pero sabi doon, ano ang halaga nitong excellent woman? Priceless. Sabihin natin, priceless. Wala siyang katumbas. Hindi mo pwedeng bayaran. No amount of money, no amount of jewelry ang pwede mo pantay sa kanya. That's her worth. No? Hindi billion, hindi trillion. Is far more than that. Priceless. Grabe yan, ha? Kaya nga, ano sabi? Rare. Very rare. Mahirap hanapin to. Mahirap hanapin. So that's her word. Next. Her relationship with her husband. So sa mga may asawa. Kasi may asawa to, eh. Sige, basahin natin 11 and 12. Sabay-sabay. Love. Love. Water. Tubig yung sa'yo. Ito kape. Yun. Lubos ang
tiwala ni Mr. Siyempre, pastor, Medyo minsan naman, yung matamis. asawang lalaki naman talaga Medyo may matamis. problema. Napakasiseloso. Yan naman ang question. Pero hindi sila ang taya. Kaya ang ina-assume natin dito, yung asawang lalaki ay matino, no? Hindi yung sobrang seloso na kakalabas mo pala, di pa pa nakakakba ng 3 hanggang sa pinto. Nasaan ka na? Yun na agad ang message. Umuwi ka agad ah. Hindi ka pala kakalabas. Ito, umuwi Pero na. ito, lubos ang tiwala ng kanyang asawa. Na naisip ko nga yung mga sikreto. Yung pitaka ng mister, walang secret pocket. Yung mga lalaki kasi, di ba? Oo, ako lang yun. Ben, meron ka na? Nagtatago ka ba ng pera? Hindi. Hindi ko rin nakalusot. Si Alo lang talaga yun. May sikretong butas sa brief. Mahirap na pag nakalimutan mo, malalaban yung pera mo. Sa short meron. Yung Nagsisikreto sa gilid dito. yung mga asawang lalaki. Pero ito hindi. Diretso yung asawa niya. Yung Alam lahat ng secret, password. anything kaya niyang i-share dito sa babae. Password Yung lang. feelings. Walang password. Kala ko lang pala. Hindi na, no? Wala na akong mahilig pa. Parang kay Lord mo lang may nasasabi. Wala na akong mahilig pa. At hindi kasamaan yung dala niya dun sa kanyang asawa, hindi kabutihan. Yan. Yan, excellent talaga yan. Yung mga nanay, tatanungin, ano ba? Dala ko sa asawa ko. Kabutihan o kasamaan. Okay, so that's our relationship. Ito yung picture ng kanyang relation sa kanyang asawa. Next. From verses 13 to 16, binigyan tayo ng insight sa kanyang trabaho at sa kanyang creativity, yung kanyang pagiging malighain. So, tingnan natin. Sa English ko ito nilagay. Basa tayo sa English. She looks for wool and linen. Mga tela yan, ha? And then, works with her hands in delight. Hindi siya nagdadabo. Ano naman kasi ito? Hindi ganyan, no? Ito para sa anak ko. Ito para sa asawa. Hindi yung sa asawa ko. Lipo ng pulipo ito para. Iwanan ko na. Sa bandang leg. May delight. Para hindi makahinga, no? She's like Iwanan mo na aspil eh. merchant ships, barko. Bakit? Yung picture, di ba, yung mga barko na nagdadalo ng pagkain. Regular yun, maaasahan mo yun. Okay, darating na yung barko. May pagkain na tayo. Ganun yung excellent mo, buwan. Pagkain, dinadala sa bahay. Sana hindi lang galing sa birthday yan. No? Dinadala galing sa birthday. Naibahan mo na lahat, nasyaron mo na lahat. And she rises while it is still Nice. pambira naman itong babaeng ito. Hindi man lang inintay yung madaling araw. Gabi pa, madilim pa, bumabangon na. Yung iba, dumilim na uli, hindi pa nakakabangon. Sabi tayo po. And gives food to her household. Again, pagkain, and portions to her. Ako na lang, umahanga ako dito kasi meron na siyang attendance, may mga katulong, pero siya pa rin nag-aasikaso ng pagkain ng pamilya nila. Nag-uutos siya, Inday, ha? Lutuan mo ng itlog, si Bunso. Inday, lutuan mo ng isda, ng panganay, kasi di ba makakain na. Nabibili na agad. Maaga pa lang. Ito pa, 16. Basahin niyo to. She considers a field and buys it. Namimili. Hindi ng gulay. Namimili ng lupa. Namimili ng lupa. Ano gagawin niya? And from her, ano masasabi niyo? Siya ay, tungkol Negosyante. sa pera, ano masasabi niyo? Siya ay
manok, nagtatabi ng pera. At nagtatanim siya ng ito yung trabaho niya. May ano siya sa pagnegosyo ngayon. Naalala ko, bibita ko na si nanay dito. Kasi bata pa lang ako, natuto na kami magluto ng sampalok na candy. Tapos ibabalot yun dun sa wrapper. Yung tawag doon, yung kulay dilaw. Cellophane. Cellophane. Tapos, nalimutan ko na ilang buto. Ilang buto sa isang. Apat. Apat na buto. Tapos, inutin mo. Tapos, lalagay sa plastic. Kandila. Padaanin mo sa kandila para sumara. Para sumara. Quality control ah. Nakaka-relate kayo? Yes. Hindi pa tapos nun. Kami pulburon kami nun. Pag nakarami na kayo lalagay sa bag, balikan na anak. Pupuntahan namin yung mga tindahan. Lalako. Oo. Nakarating kami sa Europe. Hindi, umiikot talaga kami. San Francisco, Tapos ang tawag Pampanga. doon, consignment. Pag may nabenta, hindi Sabi babayaran yun eh. Babalikan mo pa yun. Yung mga mababait naman, babayaran agad yung supot na yun. Pero yung iba, stay mo lang yun. Hindi lang yung ginagawa ni nanay. Maraming ginagawa yun. Pulburon. Pulburon. Ginawa pa siya ni dad ng Pulmahan. Pulmahan. Yun ang mga negosyo namin. Pulburon, tapos Yema. Yan yung mga ano kami rin eh. Oo naman. Hindi nagsimula yun sa banana Q dahil ang pinutin ng kapitbahay. Tinigil mo. Ganun yung kapitbahay, di ba? Pero sila negosyo. Kasi kaya tayo, gayahin nga natin. Tapatan nila. May gumawa si Nari ng pulburon. Hindi na nila magaya. Ay, gising na si Si. Ito din, no? Negosyante. Si. Negosyante. Excellent woman. Hindi na umaasa dun sa kanyang asawang lalaki. Isip siya ng paraan para makatulong sa kanyang asawa. Niya pa kayo? Okay, sige. Tingnan natin yung verse 24. Hindi ko na nilagay ito. Hindi lang yan ang kanyang negosyo. Meron pa. Sa verse 24, kung nandiyan mo yung Bible ninyo, Belted linen jacket. she makes and sells linen garments. Oh. Gumagawa siya at nagbebenta ng tayong lino. She delivers belts to the merchants. Negosyante, no? Gumagawa ng sinturon at ipinangalan. Sipag. Kaya pala gumigising siya na madilim pa. Ang dami niyang gagawin eh. Huh? Ngayon parang ang hirap bumangon. Ano natin? Papatayin ba? Buti na lang po. Nilalamig kayo? Huwag daw eh. Ano ba? Okay. So ito yung kanyang trabaho. Meron siyang ginagawa at creative siya. Kayo, anong kaya niyong gawin mga babae? With your hands. Magsulsi. Wallet, yung mga kababayan dito nakakagawa ng... Ano tawag ba ito? Magluto. Mag-cellphone. Kape. O yung mga chichirya nakakagawa ng wallet. At nakarating na lang ano yun, ng Switzerland, ng US, yung mga ginawa yun. Yung iba, ano kung makakatayo ko yun? Manahe. Manahe. Hindi lang kwento ha. Yung manahe talaga, yung nagtatayin may makina. Magsulsi lang ako, magsulsi. Tatas nga. Hindi yung mananahe. Pagganchilyo, sino yung karoon ng pagganchilyo? Si DJ. Si DJ. Dati. Nakita niyo na yung ginawa niyang bulaklak. Croquet. Ayan ha, sample. Tindi oh. Ito pwede talagang pangalangan ito eh. Saan nabili ito yung dami? Wala ito ba? Ay, ito pala. Hindi yung dami. Ito yung gawa ni DJ. Ganda. Saan mo natutunan? Kay Lola. Lola. Si Lola. So yung mga
Yung mga dati, wala pang television siguro. Ito ang kanilang libangan. So we miss this. Na yung mga babae nagtatahi ng kanilang mga damit at hindi bumibili. Ako, hanga pa rin ako. So that's her work and that's her creativity. Next. Her strength, braso, and compassion, puso. Okay? Yung kanyang lakas at yung kanyang puso. 17 to 20. Next. Sige, she surrounds her waist with strength and makes her arms strong. Alam niyo yung girdle? Na? Girdle? Diba? Yung support. Sige lang. May support yan ngayon dahil yung kanyang tagiliran may masakit. Pero alam mo na yon, yung mga nagbubuhat, naglalagay. Ibig sabihin, pag ito, tinalian yung baywang, may gagawing mabigat to. At tama-tama naman kasi mukhang mabigat talaga yung bubuhatin niya, malakas yung braso niya. She senses that her profit is good, her lamp does not go out at night. Ibig sabihin, may well provided. Pero itong physical strength, patayin niya, labas nga niya yung mga muscle mo. Mga kababayan, labas nga niya yung mga muscle nila. Muscle ba to? Taba to, taba. Taba. Ano niya, matakot yung mga asawa niyo na lang. Kamusta yung mga braso niyo? May lakas ba yan? Puro taba. Oo. Puro taba pa eh. Ang lakas ng braso nito eh. Oh. O, ito na. Tapos yung palad dito, sa palagay ko makapal din. She stretches out her hands to the distaff and her hands grasp the spindle. Ito yung pananahit. Doon siya. So, yung kamay nito hindi malambot. Malambot. May mga kalyo. No? Sabihin, sanay sa trabaho. Malambot ang kamay nito. Pero yung kamay niya, hindi lang sa pagtatrabaho, kundi sa, she extends her hand to the poor. Grabe, matigas ang braso nito, pero malambot ang kanyang puso. Kaya ba nakita nyo nanay ninyo na tumulong? Pero kayong alaala ng ganyan. Wala sa mga pagkain mo. May nakita mo, lalaki din na nagluto. Kabalik ako ng Jeff. May puso siya para sa mahihirap. Kasi nga, no? Her arms, her hands, her hands, her hand, her hands. Ang dami. To the needy. Hindi siya maramot. Hindi siya maramot. Kasi sa panahon natin ngayon, di ba? Dahil iniisip mo yung pangangailangan mo, wala ka ng halos pambigay sa ito, wala ka ng pantulong. Kulang pa nga yung aming pera para makatulong ng isang pamilya namin, hindi na ako makakatulong sa iyo. Pero ito, sabi, ito yung picture. Malakas siya, nagtatrabaho, active siya, hindi idle yung kanyang mga kamay, and then she stretches out her hands. Next. So that's her strength. Silipin naman natin yung kanyang sambahay, yung kanyang laro. She's not afraid of the snow for her household. So, sa kanila, hindi ulan. Snow. Okay? May nakaranas na ba dito ng snow, maliban kay Gary? Si Luz? Sa Syria. Okay? Mag-snow. Bakit? Ba't hindi siya takot? For all her household are clothed with scarlet. Double, sabi rito, double na tela. Ibig sabihin, dumating man yung taglamig, yung mga anak niya, hindi mga basang sisiw, hindi sila lalamigin. Sapat yung kanilang kasuotan. Sapat yung kanilang kasuotan. She's prepared. Handa siya para sa anumang darating sa kanyang pamilya. Darating na yung pasukan. Okay.
naka-ready na yan. Hindi ko papangutang yan. Nakasabi. Darating yung December. Darating yung birthday. Sa-celebrate namin yung birthday. She's prepared. Okay? Prepared siya for the snow. Prepared siya for any occasion. 22. Tingnan nyo. Ano ginagawa niya? She makes Basa. coverings. She makes coverings For who? Herself. Oh, may oras pa. And Para sa- purple. Sarili. Ito nga, minsan mga nanay naman natin talagang masisipag. Diba? Kaya lang, yun nga lang, wala nang oras para sa sarili nila. Hindi na makaligo ng isang linggo dahil sobrang trabaho. Wala namang gano'n. Sobrang naman yun, hindi na naliligo ng isang linggo. Sandling. Tamad na yun. Pero may oras siya. She can take care of herself. May oras siya para sa buhay. Tapos, 23, yung kanyang asawa ay kilala sa gate. Bakit siya nakilala sa gate? At ang kasama niya, nakaupo, siya kasama sa mga, hindi sa mga manginginom, sa mga elders. So may position yung asawa niya, respected yung asawa niya. Most probably because of pag nalaman nila, ay kayo po pala yung asawa ni Eva. Napakahusay mo ang inyong asawa. Ganon ang dating. Karangalan ang dating pambigay nitong babaeng ito sa kanyang asawang lalaki, hindi kay Ian. Sige, next. Malapit na tayo. Her inner self. That's verse 25. Ano niya pa? Sige, basa verse 25. Strength and dignity are her clothing. And she smiles at the future. Sige nga, anong reaction mo sa future? Smile. Ha? Smile. Ano ba? Wala tayong pera. Siya? Smile. Madali kasi mag-alala para sa future, right? Pero kung nakasmile siya sa future, she's ready. Ito malaking tabi-tabi po talaga, ha? She opens her mouth in kaya mga babae, pag binuksan ng bibig, kilala sila sa daging. Okay? So, tabi-tabi po. Hindi, mga lalaki din. Mga lalaki kasi yan eh. Tatahimik na yun, tapos aalis. Tama, Ben? Oo. Sabi ni Ben sa akin, basta Ben, hindi na ako. Aalis na lang, tama? Oo, mga ganon. Iwanan kayo. Kasi maingay. O, ba't ka dito? Maingay ng asawa. Sabi nga ng Proverbs, mas mainam pang tumira sa kanto ng bubong kaysa makisama sa isang babaeng nanunungayaw. Kanto ng bubong eh. No? Bakit ka nandiyan sa dulo ng bubong? Iisa pa ba? May makikita. Tatapo nga ako. Dahil, pag binuksan ng babae ito ang kanyang bibig, matututo ka. Ano mangyayari sa'yo? You will learn. Okay? May wisdom. Pero, naninigaw? Ilang beses ko nang tinuro sa inyong 1 + 1 ay 2. Ha? Hanggang ngayon, hindi mo pa nakukuha. Ano kayo magturo? Sana. Ha? Sino yung walang pasensya? Bibili na lang. Bibili. Sabi ko sa inyo, tabi-tabi ko talaga to. Bibili ng pasensya muna. Yung nakausap niya, 2 years old lang yan. Kindness. Eh, ako, guilty rin ako dyan. Ha? Pag tinuturuan ko yung mga anak ko, talaga. Kindness is honor. Oh, malito. Hindi. Pwede naman eh, di ba? May kindness. Ulitin mo. Sige na anak, maglaro ka na lang kung anong gagawa ng module mo. Hindi naman ganun klase ng kindness yun.
Huwag ganun. Hindi yun. Sige na. Mantayan ka tayo. Hindi mo alam kung... Sorry. Pero tingnan nyo yung bibig. Minsan dito sila talaga mga kababaihan. Mabira yata yung babae. Tahimik. Sa lalaki lang yata. Pero when you open your mouth, do people learn? At anong expression? Meron bang kindness? Tapos, she watches over the activities of her household and does not eat the bread of idleness. Hindi idle. Kahit nakaupo yan, alam niya kung yung anak niya, kung nakatawid na ba ng kalsada. May nakita akong isang video Yung bata gumagapon, nakatawid na ng kalsada. Nadampot na ng pulis. Sa US naman ito, no? Hindi nila malaman saan galing yung... Sino ito? Ilan taon ba yung gumagapon? 6 months. 6 to 1. 6 months to 1. Tapos yung nanay, naiwanan pala yung kanilang screen door na nakabukas. Namili sa grocery, sa pagkit. Bas yung bata. Pagdating niya, nandun yung mga pulis. Pero ito, she watches over the activities of her household. Alam niya, kahit na natutulog na yan, huwag mong galawin. May CCTV ba rito? Alam pa rin niya kung anong pinagagawa mo. Pati may Huwag nila. mong kainin yan. Sarado yung rep. Doon tayo mga namin. Pero ito, challenging na. So, Okay, next. naipasok mo yun. Ito na, last na to. Ano ang sekreto niya? Alam niya na ang secret niya. What's her secret? Babasa. Charm is? Deceitful and beauty is vain. But a woman who fears the Lord, she shall be Ano ang praised. sekreto niya? Fear the Lord. Takot sa Panginoon. Taas ang kamay ng mga kababayan dito na may takot sa Panginoon. Yung iba. Mga kalalaki ang bitaw. Ito kanyang sekreto. Lalaki daw na takot sa asawa. Next month, kakatayin natin mga tatay. Kasi Mother's Day sa June. Sa June. Mother's Day ngayon, kaya siguraduhin nyo na atan yung mga tatay sa next month. Kalad ka rin. Wow. Grabe to, no? Actually, ito yung pinagsimulan ng lahat ng ito. It's all because, ano sikreto sa buhay niya? Because she fears the Lord. At ang sabi ng Bible, tapos madalas. Basa. The fear of the Lord is Is the what? beginning of knowledge. Fools despise wisdom and The instruction. fear of the Lord is the beginning of what? The Knowledge. beginning of what? Knowledge. Wisdom. Proverbs is a book of wisdom. Lahat ng karunungan na kailangan niya sa buhay, saan galing? And that is the good news. Ito maganda. Kahit na basahin natin uli yun, Pastor, hindi ako ganyan, Pastor, hindi ako ganyan, malayo ako sa pagiging creative, wala akong ibang gawin, hindi ako makapagluto ng adobo, paano ko papakainin mga anak ko? Kaya order lang ako ng pagkain. Malayo ako sa mga pinag-uusapan natin. But there's hope. No? Ito ang good news. Kasi if you fear the Lord, then you get wisdom. Wisdom for your life. A tailor-made wisdom. Ibig sabihin, yung wisdom na makukuha mo, applicable yun kung ano ang sitwasyon mo. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay, tama? Pero ayaw natin makipagpalit. Naisip niyo na ba yun? Ikaw ba makikipagpalit ka ng sitwasyon kahit mahirap yung sitwasyon mo? Makipagpalit ka ng sitwasyon, ikaw Wilmar, makipagpalit ka ng sitwasyon kay Alex? Hindi kanya-kanya tayong problema eh. But this is good news. Ito talaga ang good news. At gusto ko kayong encourage dito. Sabihin nyo na wala lahat ng pinag-usapan natin. Pag kayo meron ito, then there is
Look. Yung mic talaga natin ito nakadesign lang siya para sa 30 minutes. Mamamatay. 30 minutes mamamatay na. Ano sabihin, Pastor, 30 minutes ka na. Tama na. This is good news, ha? This is good news. Ang mahirap niyan, wala ka dito. Ha? Ang mahirap niyan, pag wala kang fear sa Diyos. That's tragic. Trahedya yan. Tumingin kayo sa akin, kaya lahat ng mga babae. Tumingin kayo sa akin. Masama na kayo mga lalaki kasi di ba? Sa lahat ng mga lalaki. Trahedya, mga kapatid. Pag wala kang takot sa Panginoon. It will not get you anywhere. Only the fear of the Lord, beginning pa lang yan ng knowledge. And the more knowledge that you have, the more you experience life to the fullest. Tama ba? Pag may knowledge ka galing sa Panginoon, tuturuan ka niya exactly what to do with your life, with your situation, then you experience life. Kahit maraming problema sa buhay. Tama? So may puhunan tayo. May puhunan tayo. Pero pa ba yan? Ayan, sige. Basa. Ang karunungan ay magdadala sa iyo para maging isang excellent. Ayan. So meron ka ng pupuntahan. You can be excellent, I tell you. You can be this woman. Now, ito yung twist. Ito na yung twist. Ready na kayo sa twist? Ha? Ito yung totoong twist. Basa kayo verse 1. Yan niyo yung Bible nyo. Huwag niyo mag-isto. Maganda to. Verse 1. 31 verse 1. Nandito yung twist. Sabi dito, Tagalog. Sino may Tagalog? Kapwede mo basa. Bigyan mo nga ng mic. Ayan. Ayan. Ay. Bigyan mo na sa mic. Yung babasa. Sino ba? Sino gusto magbasa? Ayan si Kim. Sige, pakinggan nyo to, ha? Ito ang mga payo ng ina ni Lemuel sa hari ng Masa. Yun! Yung mga binasa natin, hindi yun nilista ni Haring Lemuel. Sino naglista? Ina. Sino naglista? Nanay. Ayaw niya. Tinuro ng Nanay niya. Si Lemuel, kung sino man siya, basta hari siya, wala pa siyang asawa, at naglista yung nanay niya ng mga katangian. Okay? So verse 2, Mayroon akong sasabihin sa iyo, anak, na tugon sa aking dalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi at baka mapalumi kang tulad ng ibang hari. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan, paglasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mahihirap. Okay, tuloy. Ang alak ay ibigay mo sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Bayaan silang uminom upang malimutan ang hirap at kasawian. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Yun. So itong excellent woman, nabubuhay ba to? Buhay na ba to? Hindi pa. Okay, pero kung gagawa ng listahan yung nanay ni Lemuel, na itong babae, ganitong babae ang hanapin mo. Ideals ito ng nanay. Okay? Yung mga nanay dito, meron ba kayong ideals para sa mapapangasawa ng anak niya? Ha? Meron ba? Kahit babae o lalaki? Diba? Naku, yan. Siya mo na. Hindi ganun, ano? Kasi
Kasi tayo, ginagawa natin pangalan, no? Sa ating maglista ng katangian. So, itong babae pinag-uusapan natin, excellent woman, ang naglista nito yung nanay ni Lemuel. Ito na, hanapin mo. Huwag kang ha, ng isang babae na basta-basta. Kasi pag lalaki, isipin nyo ha, mga lalaki, kayo magde-decide. So, sino mapapangasawa? Ano hanapin nyo? Automatic. Alex, ano hanapin mo? Yung? Oh. Ano daw? Talaga? Masipag ba? Parang ang madaling sagot. Ano yan? Basta maganda. Okay, pag maganda at masipag, maganda yun. Pero parang pag lalaki maglilista, isa lang number 1 Maganda. to 100. Maganda. Maganda. Yung nanay, ang dami, hindi nga binanggit eh. In conclusion, yung kanyang charm, huwag ka magkakamali, maganda yan ngayon. Padulong yun. Pag binura na yung kilay, pag inalis na yung lipstick, tapos inalis na yung pinuka, Wala lang. yung pala yung tsura mo. Swakit pa. Yung kagandahan daw lumilipas. Pero yung mga katangian nakita natin dito. So ito ay search list. Sabi nga ninyo, search list. Search list. Mga lalaki. O, kala nyo kayo, hindi kayo pag kayo naman mag-aanap, huwag lang puro ganda. Hindi ko sabi maghanap kayo ng pangit. Si Andrew lang nagsasabi nun. Pag naghanap kayo, so search list ito. Ay, ito titignan ko. May takot ba siya? Unang-una sa listahan! May takot ba ito sa Panginoon? Plus na sunod na yun. Pag may takot sa Panginoon, plus na yun. Lahat ng walang takot sa Panginoon, X. X ka na, sorry. Maganda ka pa naman, X. Wala kang takot sa Lord. TikTok ka lang ng TikTok. X ka na sa akin. Ay, sorry ba? Search list. Ngayon, mga kabayan naman, ito yung ating wish list. Okay. Total, may takot na ako sa Panginoon. I'll work on this character. Okay ba yan? But the good news is, pag may takot ka sa Panginoon, at seryoso ka doon sa takot na yun, it will bring you knowledge and wisdom for your life. Kapatid, that's my good news. Iuwi niyo yan. Iuwi niyo. Ano man ang sitwasyon ninyo sa buhay, you will never miss it. Dahil ang Panginoon ay buhay, He will help you. And that goes also para sa mga kalalakihan dito. May takot ka sa Panginoon? Bibigyan, may wisdom. Bibigyan mo ng wisdom whatever your situation is. Okay? Okay, tayo tayong lahat. The fear of the Lord